Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamalong po. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat. Mag-umpisa na po tayo, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong balita, mga tambay, na lumalabas po ngayon, umuugong daw po. Ginagawa po nila ngayon, mga kabayan, ay para pong isang Saldico na naman para po sa Vice President. Kung ano po yung ginawa po ni Saldico, ay ganun din po ang ginagawa nila sa Vice President. Meron din daw pong lumulutang na sinasabing magpapatotoo sa anomalya ng Vice President. At meron daw pong affidavit pa, mga bayan, na ginawa. Pakinggan po natin at syempre po mapakarami pong inilulutong issue po katulad po ng plunder na nakakasuhan din po nila ang Vice President. Ganyan po talaga eh. Kung sino po yung matino at pinakamalakas na politika o politiko, ay pababagsakin po nila dahil po yan ang katapusan nila. Katapusan po nilang lahat pag nanalong presidente at naging presidente si Inday. Katapusan po kasi nila, mga kababayan. Umpisa na po natin itong style Saldico, mga kababayan. Meron daw pong magbubunyag. Unbelievable. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Ayan, mga tambay. Bago na naman, si Ramil Madriaga naman po, mga tambay. Parang Saldico style, mga tambay. Yung sinasabi po kay Saldico, maleta, dito naman daw po, bag. Bistadong-bistado, galawan ng mga demonyong ito, mga tambay. Ibang klase po, galawan ng mga demonyo. Kaya ginagawa po tangat bobo at gago ang mga Pilipino. Mapapaniwala pa ba ninyo, mga Pilipino? Wala nga insertion ng Vice President. Talagang nakatuto kayo sa confidential fund talaga. Ibang klase kayo. Unbelievable. Ito pa po, mga tambay. Kasi nga po, niluluto nila yan kasi gagawa na naman po sila ng impeachment. Hindi po ba? Kaya kailangan po nilang gumawa ng gawa-gawa na naman pong testigo. Katulad po yan, meron naman po sila. Si Ramil, mga katambay. Si Madriaga. Bakit kaya hindi nagsalita ng personal? Hindi po ba? Dapat nagsalita kamukha ni Saldico. Naka-open ang muka. Hindi po ba? May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President.
Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Ano ba yan? Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang Memorandum of Agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Bihirang buhay Yung bilyon-bilyon na nanakaw ngayon ng pamilya Marcos, ayon kay Saldico, walang kainte-interes ang pambansang asong ulol. Bistadong-bistado mo itong pambansang asong ulol. Mamaya, kung sino po ang amo nito. Hindi kaya? Ang pinag-uusapan ngayon, bilyon-bilyon, si Sandro, merong mahigit 50 billion. Tapos itong ama, merong 2 billion every month. At meron nang natatanggap na 56 billion doon sa 100 million pa, meron pang 25 billion, mga tamay, ambira. Nako, Trillanes. So kaya kahit mayor hindi ka nanalo dahil napakahusay mong gumawa ng kasinungalingan umano. Hindi po ba? Kung yan po ay totoo, matagal na po yan tapos. Lalong-lalo po, pinababagsak po ang mga Duterte dyan sa sinasabing korupsyon, mga kababayan. Ngayon, kung bubuksan po nila yan, ay kayang-kaya po nilang lagyan yan. Trabaho na po nila yan umano. Kaya po nilang tamnan umano yan ng limpak-limpak na numero. Hindi po ba? Dahil sanay na sanay po silang gumawa ng kademonyohan at kawalanghyan umano. Hindi po ba, mga kabayan? At dito po mga tambay, nakita nyo po, hindi po nila tatantanan ang confidential fund ni BP Sara. Hindi. Napakarami po. Ngayon, may lumulutang na naman po si Ramil Madriaga, mga kabayan, na parang si Saldico, na meron na raw pong affidavit, mga tambay. Meron ng sinumpaan na magpapatunay na nagdi-deliver din daw po ng bag na pera ang Office of the Vice President gamit ang confidential fund, mga kababayan. Unbelievable! Gigil na gigil po sa 125 confidential fund ng Vice President, samantalang sa 4.5 billion ng Pangulo, mga bulag, pipi at gago umano sila. Hindi po ba? Nagpapaagago sila, nagpapakabulag, bingi at pipi sa confidential fund ni Bongit, na tinatawag na Bongit ng kanyang ate. Hindi po ba? At nakita po natin sino raw po magsasampa nung sinasabing plunder. Kasama raw po ang simbahan. Simbahan daw po ay kasama, sabi ng pambansang asong ulol umano. Simbahan, mga kabayan, nakita niyo po simbahan? Ibang klase. Ano kayang klaseng simbahan yung magsasampa ng kaso? Simbahan kaya ng mga demonyo umano? O simbahan ng Kristiyano? Nagsatanong lang po. Simbahan ba ng mabubuting tao? O simbahan po ng mga magnanakaw, komunista at mga demonyo umano? Nagtatanong lang po si Kamano kung anong klaseng simbahan po yung kasama po magsasampa ng plunder daw po. Unbelievable. At syempre expected na po natin yan. Makakaliwa. Syempre titigilan ba nila dilima yan? Umano, ng Makabayang Black? Mga kabataan, party list? Anong pambihirang buhay At kung ano-ano mga bayan, hindi po ba? Dahil nga po nangangarap din po kasi ang mga demonyong makakaliwa na magkaroon po o maging pangulo po ang grupo nila. Isa sa grupo nila ay maging pangulo at hawakan nila ang bansa natin. Yang mga demonyo na mga yan. Lalong-lalo po ay nagpakademonyo na asong ulol umano. Sanay na sanay po sa buto, mga kababayan. Hindi kaya? Kaya yan po mga kababayan, ang nakakatawa at ginagawa na po nila lahat. Lahat-lahat na po kasinungalingan, kawalanghiyaan, kademonyohan, katarantaduhan ay pinaggagawa na po nila dahil po sa kagahaman
greedy, swapang, sakim sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Gahaman, mga tambay. Ganyan po. Ganyan po kasi talaga ang mga gahaman, sakim. Ayaw na po nilang mawala sa kanila kapangyarihan at pera na mahawakan po ang ating bansa ng mga demonyong yan. Hindi kaya? Kaya po dito mga kabayan, hindi naman po ipahintulot ito ng may kapal na magtagumpay po ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Huwag po sanang pahintulutan ng may kapal na maghari ang mga demonyo na yan na nagpahirap po sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo po sa mga pagnanakaw nila. Hindi kaya? Kaya Vice President, ingat-ingat po kayo. Isama po natin mga kabayan sa pagdarasal ang ating Vice President at ang pamilya Duterte dahil hindi na po nila lulubayan yan. Real talk. Komento ko po mga tambay, never na po nilang lubayan ang pamilya Duterte. Sa lahat po ng pamamaraan ay gagawin po nila para po bumagsak ang pamilya Duterte. Gagamitin na po nila lahat. Kaya nga po yung sinasabi po ni Atty. Roque at ni Saldico, kailangan po mag-ingat at doble ingat ang Vice President. Dahil mga nganib talaga ang buhay ng pamilya Duterte, lalong-lalo ang Vice President. Dahil pag po yan ay naging Pangulo, katapusan na po nila lahat. Katapusan na nila. Lalong-lalo itong pambansang asong ulol. Mga komunista, makakaliwa. Mga magdanakaw na mga politiko. Mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Mga media na nagpakademonyo na rin sa pera umano. Nagpakasalot na rin umano ang mainstream media. Hindi naman lahat. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya doble ingat po mga kabayan. Nakakatawa lang po. Matatawa ka talaga sa mga kademonyohan ng mga taong ito. Yung ginagawa ni Saldico, na pinasabog ni Saldico, na buong pamilya, kamag-anak at napakaraming mga sangkot na mga masasamang politiko. Ngayon, ganun din po. Iisang script ang ginawa nila. Itinulad din po nila kay Saldico at sa mga diskaya ang kanilang style bulok, mga kababayan, para lang po palabasin na corrupt ang Vice President, samantalang sila ang tunay at totoo na mga magnanakaw sa ating bansa at sakim sa kapangyarihan. Dahil kailanman hindi naging gahaman at sakim sa kapangyarihan ang mga Duterte. Dahil kung naging sakim sa kapangyarihan ng mga Duterte, papayag ba ang dating Pangulong Duterte na hindi maupo ang kanyang anak? Hindi po ba? Ganun po ba ang sakim? Papayag ba siya? Kung hindi man tumakbo si Sara, iba ang patatakbuhin niya. Dahil nga kung sakim siya, hindi siya sakim eh. Pero ngayon, iba. Grabe kasakiman ngayon ng manunungkulan sa atin. Hindi nila matanggap na mawala ang kapangyarihan sa kanila. Dahil nga po, marami silang karga-karga na korupsyon na pagbabayaran po nila sa tamang panahon. Lalong-lalo pa ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Yan po mga kabayan, meron po silang niluluto at lutong-luto na ang mga hayop na yan. At syempre, paniniwalaan naman po ng Kongreso yan. Dahil napakarami pong magnanakaw dyan. Syempre, kailangan po nila, pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. Hindi po ba? Kaya po, lulutuin po nilang impeachment. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Bay Chichiyoko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersho ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates,
Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi, Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, at si Nancy Lumampaw. Thank you po sa inyo mga kabayan sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo. Thank you po. At siyempre po yung dasal po natin mga tambay, pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal na tayo pong lahat ay maingatan at ang pamilya Duterte, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal po natin. At syempre po, happy holiday po mga tambay. Happy holiday. Maligayang Pasko. At maligong bagong taon sa mga susunod na linggo, mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.